Kailan mo na nalaman na, wow, iba na, sikat na ako ngayon, kilala na ako ng lahat ng tao? Nagbago lang kasi noong 1999. Hindi naman ganito ka dati eh. Puro panalo nga kami. Nung bata pa ako kasi naglalaro, mga taga nga ako na, mga taga-bukid eh. Mga bata, mga fans ko, miski wala pang tournament. Oh. Marami na akong fans, mga ano. Pero iba yung nangyari noong 1999. Bumundo na pagka darating ka, doon na lalo na, marami ka nang ino-autograph. Naisip mo ba na malaki ang kontribusyon mo sa pagiging angat ng Pinoy? Hindi ko alam kung wala naging ganun. Sasabak ka pa ba sa tournament? Nasa iyo pa yung corona na pinakamagaling sa buong mundo? Hindi ko na naisipin na sa akin yung pinakamagaling. Walang nakapaghanda kay Efren sa sumalubong sa kanya sa Pilipinas pagkatapos masungkit ang grand prize sa unang World Pool Championship noong 1999. Pag-uwi ko noon, napaiyak pa ako dahil sa salubong ng mga tao. Ba't ka napaiyak? Eh, siyempre nagulat ako doon. Naiyak ka? Naiyak ako eh. Ano inisip mo noon? Ano ko na to, bakit ganito? Tsaka natatakot ako magsalita. Hindi naman ganito lagi dahil. Bakit sobrang ng mga tao sa akin ngayon? Siyempre, baka inisip ko, kumahal nila ako. Ano? Siyempre, tuwan-tuwa ako ngayon. Ito si Efren, malayo na talaga ang nararating. So, nung sinasalubong ka ng mga tao at tinatawag ka, ano yung nararamdaman mo? Ay, siyempre, nervous ako. Hindi ko tuloy malaman kung ano sasabihin ko eh. Pagka lalo na pag in-interview ko, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Mula noon, sinamba ng mga tao si Efren. After he won the World Championship, naglaro kami dun sa lugar ni Senator Manny Villar sa Star Mall. It was attended by 10,000 people. Siguro pinakamaraming nanonood dun. Nung naglalaban sila, ang kalaban Pilipino na si Bustamante. Pagtitira si Bustamante, binubuo ng tao eh. Halos ayaw paglaruin because tigilan nyo, laban ito eh. That's how they like Efren. Ito yung pinanalo ko sa All Japan Championship. Kabi-kabilang parangal ang iginawad kay Efren mula noon. Presidential Legion of Honor noong taong 2000. Hall of Fame ng Billiard Congress of America noong 2001. At nitong 2006, isa sa 60 Asian Heroes ng Time Magazine, kasama nina Cory Aquino, Lee Kuan Yew, Mahatma Gandhi at Mother Teresa. Anong nararamdaman mo noon? Ba't ako nalagay dito? Ang dami naman kako. Dami magagaling. Bakit sila Ilorde? Wala sila rito. Eh yun ang mga sikat dati. Sila pa yung nag-4 times world champion na yan. Nauna pa naman sila sa akin sa sport. Tinanong ko dun sa editor ng Time Magazine. Sabi ko, yung senior chief editor, bakit si Efren, billiard? Sabi niya, lahat ng junior editors namin, lahat ng unanimous choice siya. Fans niya. Sabi ko, hindi naman dinalaro ang billiard sa Hong Kong. Hindi ba't nakikita namin sa TV? Sabi niya gano'n, unanimous choice siya. Hindi raw malilimutan ni Puyat ang speech ni Efren nang tanggapin ang parangal. Sinabi niya, Asian hero, bakit ako po? Why me? Sabi niya, I have not done anything to change Asian life. Sinabi niya yon. Yun ang sinabi niya. Sa Tagalog, binasa niya, yung translation na ginawa ni Ronnie Nathaniels, ako sana ang babasa. Sabi ko, makakapagsalita na ako dito sa mga distinguished people. Pero kinausap ako nung editor, yung senior editor, may I have the privilege of reading the translation. Ako naman, sige na, okay lang. Oo, okay. So ano po yung sinabi niya? Yung, bakit nga daw siya hero? Hindi sa palagay niya. Sa palagay daw niya, dahil sa popularity na abot ng billiards. Ba't hindi niya inako? Ang sinabi niya, nagpapasalamat ako sa lahat ng promoter, kapwa player, mga sponsors na nag-promote ng billiards to where it is today. Okay. So he has remained humble. He has remained humble. Yes. His humility is unbelievable. Is he, among all the athletes that you have met, Filipino athletes, does he stand out? Well, in terms of achievements, I suppose Pacquiao stands out.
But in terms of humanity and the human dimensions of an athlete, Bata Reyes and Elorde are way ahead of Pacquiao, in my estimation. It's imperative he wins. Nitong 2006, lalo pa raw pinahanga ni Efren si Nathaniels. Lumaban at napanalunan ni Efren ang $500,000 na premyo sa International Pool Tour ng multi-millionaire na si Kevin Trudeau. Bata won that but didn't get paid. The Americans threatened to sue Trudeau. Bata said no. Django said no. Kasi sabi nila, yung unang-unang laban ko doon, $100,000, he paid me right away. This one, I know he has problems. So hintay tayo. We'll wait. Give him time. And he paid in installments. And Bata was very happy about that. And, you know, to him, money is not a prime consideration. His attitude is to make the Filipino fans in the audience happy. Yun lang. Pinaikot pa yung bola yung Manny. Bukod sa pagbibigay aliw, malaki raw ang ibinabahagi ni Efren sa mga Pilipino at sa mga kapwa manlalaro. Nabigyan niya ng honor ang ating bansa na Pilipinas dumadating at saka ang pinakamalaki sa akin na nagawa niya is pag naglalaro siya abroad, yung nabibigyan niya ng kasiyahan yung mga bagong bayani natin, OFWs. Manonood sila, yun ang chance nilang iwagayway ang bandera ng Pilipinas. A display of patriotic fervor. The little girl who won the World Pool Championship, Tenborch Rubilin Amit, she's a tremendous player. She beat some of the men. This is what you like about people like Efren and Django. They spent hours playing with her so she would improve her skills, which is the perfect example of the nature of these men who are legends in their time. Is that why they're champions? I think so. Because it's not the winning or the losing, it's the way they played the game. And the attitude they showed, their demeanor at the table and off the table. Bata Reyes, among all the players in the world, they always have a vote to who is their hero. 90% vote for Bata Reyes. And they're his opponents. 90% will say he's the nicest man who plays the game. Sa edad na 54, aminado si Efren na dahan-dahan nang nagbabago ang laro niya. Wala na, hindi nakain ng dati yung kamay ko. Tsaka yung tira ko ngayon, pagka matagal, sumasakit na yung mata ko, kaya hindi na kaya yung matagal. Ang mga dating minamani niyang tira, sumasablay na. Matigas na yung leg ko, hindi ko na maano. Hindi ko na mayoko, maigi. Kaya iba yung trick shot kasi may mga trick shot na iba-iba klase position ng katawan eh. Correct. Pati yung pagsilip, hindi mo na masilip. Pero dahil tunay na kampyon, handa si Efren tumanggap ng pagkatalo. Sabi mo, hindi ka maaring manalo ng lagi. Hindi ka na winner all the time, di ba? Hindi na, wala na. Sino ba ang number 1 sa buong mundo ngayon sa bilyaran? Tinatawag nila, ang ranking number 1 ngayon, si Dennis Rocolio. Pilipino ba yon? Oo, taga rito sa atin. Siya madalas pumunta ng tournament ngayon. Ayun. Okay. Happy ka ba nun? Aba din, dami namin Pilipino magagalingan, challenge nga yun eh. Masaya ka rin, maski para sa mga ibang tao. Siyempre, gusto ko pa marami pag gumaling dito sa atin dahil para marami kong kalaban. Inyo na namang nasubaybayan ang isang episode ng Profiles. Maaari niyong mapanood ang ilang bahagi pa ng aming interview kay Efren Bata Reyes sa www.protv.com. Sa susunod na linggo, makitawa sa mga kwento ng buhay ni Comedy King Dolphy. Maraming salamat. Ako po si Chacha Lazaro. Magandang gabi po sa inyong lahat.